ng mas malaking control, hindi ba? Sa transmission system natin. Hindi kiyata naalalang nakita yon sa MIC. Pangalawa, ito daw ay para tiyakin na secure yung ating transmission system. Hindi ko rin yata nakita yon dun sa MIC law. At panghuli, sangayon sa MIC law din, hindi pwedeng mag-govern, magpatakbo ng negosyo ang MIC, kung maalala ninyo. So, paano nila matitiyak yung mga bagay na yan kung hindi sila pwedeng magpatakbo ng negosyo? Bagaman minoriya sila, hindi sila pwede maging opisyal ng korporasyon. Sir, yung MIC bought in dun sa shares ng Synergy, yung local partner na sa NGCP. Should they instead target yung SGCC shares? Hindi ko rin maintindihan. Baka ayaw ibenta. Baka ang gustong ibenta. Again, a sale is an agreement between two parties willing to sell and willing to buy. So nagkasundo sila at nagkasundo sila sa presyo, pero medyo mahaba pang prosesong to. Dahil ang NGCP ay listed company. At kung may ganitong uring block shares na binibenta, sa pagkakaalala ko, may mga prosesong pagdadaanan pa ito, lalo na pagdating dun sa publicly owned shares na nakalist sa stock market at sa stock exchange. Sa pagkakaalam ko, kailangan bigyan din sila ng karampatang offer, maliban na lang kung ito'y hindi common shares at preferred shares. Hindi ko pa kasi nakita yung detalye. Kung preferred shares ito, edi walang voting. Kung sakasakali, rights yun. Depende rin sa kasunduan at bylaws at constitution ng NGCP na hindi ko din gaanong kabisado dahil nung abogado ko, hindi ko sila naging kliyente. Hindi nakikita niyo yung impact sa atin ng decision ni Trump na suspend yung mga foreign assistance? Kabilang ba ang Pilipinas sa mga sinuspende? Parang hindi ko yata narinig. Almost all. Ang pagkakaunawa ko sa kanyang sinabi, pinapa-review niya lahat at pansamantala ay suspendido muna. Hindi ito pinal na desisyon. Pangalawa, ni-reiterate ng bagong Secretary of State na si Ginoong Rubio ang kanilang patuloy na pagsuporta sa Pilipinas at gayon din sa pagpapanatili ng stabilidad dito sa rehiyon na ito. At pangatlo, hindi ba ikakailangan ng mga salita na binitiwan ni Pangulong Trump noon man o ngayon na ayaw niya ng gera, nakakagulo lang ang gera, walang magbebenepisyo sa gera, maraming magdurusa sa gera, at sana yung polisiyang yon ay tunay ngang mapatupad niya sa buong mundo bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. So bilang big brother, sa tingin niyo hindi ititigil ng US yung kanilang foreign assistance? Tingin ko hindi, pero bawasan man o gawing mas efficient, posible. Tingnan nyo na lamang ang ginawa niya sa